Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, November 21 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo munang kakalimutan ho na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi ho kayong ma-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay wala naman tayong minomonitor na anumang malakas na bagyo, take note, sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero doon po sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential, meron tayong nakikitang banta ng posibleng bagyo at nagiging consistent siya ngayon na mabubuo po sa huling linggo po ng Nobyembre. So aalamin po natin lahat ng mga detalye, pero ngayon po ang mga weather system na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa ay hindi po dahil sa bagyo. Dahil po yan sa apat na hangin or apat na weather system. So alamin na muna natin bago natin tignan yung banta ng Tropical Cyclone Threat Potential sa ating Advanced Weather Forecast. Sa tinatawag po natin ng forecast weather condition ngayong araw po ng Biyernes, November 21, sa area po ng Cordillera Administrative Region sa may Cagayan, Isabela, sa may Quirino at Nueva Vizcaya, yung mga lugar ho na yan, ngayong araw po ng Friday patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa shear line. Ang shear line po ang pangunahing weather system ngayon na nagpapaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa, especially dyan po sa may North Luzon. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, i-take note nyo po sa may Davao Region, Sacsargen, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, asahan natin ang weather conditions sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ang posibleng impact po nito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So i-take note natin yan. Sa area naman po ng Quezon, Camarines Norte at Catanduanes, ang lagay po ng panahon dyan ngayong araw po ng Friday, asahan pa rin natin ng medyo maulap na kalangitan with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies po ay yung mainit or maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. At yung nagiging salpukan naman nila, salubungan nila, ito nga pong amihan or northeast monsoon which is ang malamig na hangin, nagre-resulta yan sa tinatawag po natin na shear line. So ang shear line naman ang nagpapulan sa malaking bahagi ng North Luzon. Sa area naman po ng Ilocos Region at Batanes, ito po yung bandang extreme northern Luzon, ay patuloy naman na makakaranas pa rin ng cloudy skies with light rains or mahinang pag-uulan dahil po sa hanging amihan or northeast monsoon. Ang nalalamig bahagi naman po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na merong isolated rain showers or thunderstorms dahil sa ITCZ. Sa Metro Manila naman, nalalamig bahagi ng ating bansa ay apektado din ng easterlies or yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Magdala ng payong, jacket, kapote kung kayo lalabas ngayong araw po ng Biyernes dahil kahit wala po tayong bagyong minomonitor, meron naman tayong apat na hangin or apat na weather system na nakakaapekto at nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Meron tayong shear line, meron tayong northeast monsoon, ITCZ at itong easterlies. Yang mga hangin po na yan ang isa din sa nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng development ang sama ng panahon doon sa tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Doon po sa ating Advanced Weather Forecast. So kung makikita ho ninyo, sa huling linggo po ng Nobyembre ay nagiging consistent po na may mabubuo pong bagyo. So ititignan natin sa pagitan po yon ng November 19 hanggang November 25. At sa November 26 hanggang December 2 naman, masusundan ito ng isang low pressure area. Yan po ay base sa ating tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. So yung bagyo naman na nakikita natin na mabubuo at papasok sa loob ng ating bansa sa last week po ng Nobyembre, hindi naman nakikita na potential
na magiging super typhoon. Yun naman talaga yung pinakamahalaga. Kung meron pang buong mga bagyo, ay panalangin natin na mahihina lamang yan at wala po yung mga super typhoon or mga typhoon category na bagyo dahil yun po talaga ang mapaminsala. Kasi kahit sabihin natin na 6, 4, 5 weather system ang makakaapekto sa ating bansa, kung wala namang malakas na bagyo, walang magbibigay ng matinding impact or mga malalakas na hangin. Ang nakakatakot lang kasi sa mga super typhoon o mga typhoon category na bagyo, yung hangin niya na talagang life-threatening ang tindi, no? Yung kayang magpabuwal ng puno, kayang magpawasak ng mga tahanan, pero kahit 10, kahit 4 na weather system pa yan, basta walang malakas na bagyo, walang malakas na hangin. Pero ang problema naman natin, kapag maraming weather system, minsan dyan na-develop ang mga LPA. Kunwari, for example, meron tayong shear line. Ang shear line ay kayang-kayang magpabaha sa mga direktong lugar po na apektado nito. Ganun din ang mga localized thunderstorms, may mga biglaang bugso ng pag-uulan yan, lalo na ho sa hapon at sa bandang gabi. Napapansin naman natin yan. Ang localized thunderstorm, minsan umaatake yan kapag mainit ang panahon sa umaga hanggang sa tanghali nyo, medyo maalinsangan. Yung tingin nyo ay parang may singaw po ng hangin sa lupa, no? Yung pressure. Yan po ay dahil sa easterlies, kaya doon naman nagkakaroon ng pagbagsak ng tubig sa hapon at sa gabi. At yun naman po yung mga localized thunderstorms. Ngayon din, ang northeast monsoon, hindi pa natin masyadong maramdaman or maranasan yung pinaka-effect talaga ng malamig na hangin. Bakit? Kasi nga sinasabayan yan ng iba't ibang weather system. Pero kung walang kasabay na ibang weather system ang northeast monsoon or hanging amihan, mararamdaman natin, mafe-feel natin talaga yung totally yung pinakalamig ng hangin ng amihan. Yung pinakalamig ng simoy ng nalalapit na Pasko. Yun po kasi. Pero wag po kayong mag-alala dahil nga po hanggang masatapos ang buwan ng Nobyembre, hanggang sa first week ng December, wala naman tayong namamonitor na malakas na bagyo. Take note, malakas na bagyo. Ibig sabihin, mala super typhoon. Pero yung nakikita naman natin na banta ng bagyo na mabubuo sa last week ng November, mahinang kategorya lamang yon. So, ang bagyo na susunod, tatawagin nating berbena. Hindi tayo magdedepende sa pangalan kung ito'y magiging malakas. Bagkos, pag sinabi nating bagyong berbena, ito ay nagre-represent lamang sa pangalan ng bagyong babae. So, hindi natin malalaman kung yan ay magiging malakas o magiging mahina hanggat hindi pa lumalabas yung kanyang tinatawag natin na area of probability or yung intensity and forecast track. Diyan po kasi yung ating pagbabasihan para makita natin o ma-recognize natin kung ang isang sama ng panahon or isang bagyo ay magiging malakas or magiging banta. Sa ngayon po mga kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Hihingi lamang po ako ng pabor na i-like nyo ang ating YouTube channel and then pahit na rin ang notification